Sasara ko na rin ito. Sinabi mo ba doon na magtawag na lang? Isasara ko na ito. Lalabas ka ba ga? Sinara ko na ang gate. Ayan, sinara ko na ang tindahan na sinara ko na yung maagang tindahan. Alas 7 kami guys nagsasara ang tindahan. Ito yung ano yung mga binutas ng daga oh. Yan oh. Dalawa pa siya oh. Napansin ko eh nakasalansang ganun. Sabi ko bakit kaya yung payat yung nasa ilalim, yung pala naman kinain na pala ng daga oh. Oh. Kinain na ng daga. Kaya nga kanina talaga, talagang kahit masama ang pakaramdam ko, talagang niyakag ako ng kasama ko na sumama ka, punta tayo palengke. Sabi ko siya, sasama ako at bibili akong canister na paglalagyan ng mga yung mga kinakain ba ng pwedeng sirain ng daga yung pinaka balot ng mga paninda. Tulad nito, manipis lang kasi ang plastic nito guys. Bibili pa pala ako ng para sa mga supa toyo. Dati kasi guys yung aming toyo nakabitin yan. Kasi mayroon naman siyang butas eh. Sinasabit-sabit ko lang yan. Eh ngayon nakababa lang dyan. Eh baka butasin din niya kaya pagbalik ko bibili pa uli ako ng ganito. Para naka-organize lahat ng mga paninda. Hindi rin na nalalapatan ng sisira ng daga. Ito, tapon ko na po. Tira ko muna yung tindahan para makagawa naman ako sa loob. Punta ako sa kusina. Pagka magkano pa, kung mo lang mantika. Kasi marami yata ito. Hindi ako mahilig sa mantika. Wala dinagdagan na ito, kukunti naman. Dadagdag ako, bawasan ako ng oil. Dahil mo nilagay na oil sa tita. Kailangan bawasan ng oil kasi hindi magandang maraming ulagi. Nagulo. Bawasan ko ng oil. Inabsorb ko na lang ng paper towel. Inabsorb ko na lang paper towel para mag-ali yung oil, so bawasan.
Ito lang po yung ano, asan yung sa baba? Ito lang kasi kulang. Marami may mga kalamot-lamot yan, yung napipisin. Asan ang kusaran yung gusto yung ginamit mo? Nandiyan ha. Pinalik mo doon? Hindi, mawala yan. Ah, dito mo palang nilagay. Pinaka mo na yung ano, yung dadagdagan ko yung ano. Ganda gabi sa inyo. Kaya tulo kami dito ang luluto ng saging. Dadagdagan ko yung saging niluto niya kasi kulang yun eh. Kung nakakita ko ng saging, naalala ko si ano, yung titinda ng saging na kaya lang saging naman namin ito, yung parang bangalan. Hindi naman sabay mo. Wala na yata hinog. Ah, ito meron ka. Yung manibalang, ayoko naman ng hinog, manibalang lang. Ito. Nagdaan ko ng mga 3 piraso. Nasa labas kasi ako kanina guys nung magsalang siya ng saging. Kasi dala ng saging eh, kulang. Hindi siguro na-estimate yung kaya aking hinahabol itong sayang kasi ng yung malakas sa, sa kuryente kapag may aluto. Pagka ganitong oras kasi yung aming tindahan dito sa amin, hindi na mabili pagka mga ganito ng oras. Kumbaga kung bubuksan ko pa yan, sayang lang ng kumakain ng kuryente, kumukonsumo ng kuryente na wala namang pumapasok. Kaya ginagawa ko po natin ng 7 o kaya yung mga 6:30 nagsasara na ako. Dito na yung saging. Dito ko nilalagay sa mga basura. Itong pinakain na daga. Itong pinagpilya ng slice cake, nilalagyan ko ng mga basura. Kasi pag nalalagyan ako guys ng basura sa basurahan, hindi ko yung basurahan doon ko iitsa yung mga basura, hindi ganon. Ginagawa ko sa mga basura guys, bago ko ilagay sa malaking basurahan, nilalagay ko rin sa mga plastic. Para pagkalimawa ang basurahan man ay mabusi, magkaroon ng inano ng pusa, kinalmot ng pusa, nabutasan. At least hindi mangangamoy agad, gawa ng yung mga basura na inilagay ay naka-plastic pa rin. Pero ang ginagawa ko, dati hindi ko rin nalagyan na ano, na basta may basurahan, hindi ka nakalagay sa timba o kaya yung trash can, lalagyan ng yung black plastic ba, lagay na ng lagay doon. Magbabalat ng kung ano man mga ano, lagay doon. Yun na yun. Tapos ilalagay sa labas, ipaparada sa labas. Pag kinalabot ng pusa kasi may naaamoy, di na putas, ayan na ang langaw. Lalangawin na yung basura. Kaya hindi ganun ang ginagawa ko. Kumbaga, natutunan ko na rin yun. Siyempre sa tanda na baga naman ito, hindi ba matutunan yung mga ganito. Ang ginagawa ko, pinaplastic ko ng ganito, yung mga plastic. Kaya hindi ko guys tinatapon yung mga plastic na pinabalutan ng slice, pinabalutan ng kung ano-ano baga, na pwede pang lagyan ng basura. Tinatabi ko talaga yan. Napakahalaga yan sa bahay. Kuha na pag may basura, dinalagay talaga yan ng mga basura galing sa lababo. Sana pinagbalatan ng mga kung ano-ano, yung
yung pinaglagyan ng isda na hinugasan ko pa yung guys na pinagbalutan ng isda. Hinugasan ko pa yan bago ko ilagay sa basurahan, sa plastic. Sako, katulad nito, sako ilalagay sa basurahan dito, nakabuhol-buhol na sa plastic. Ayaw kong i-direct kay tatapon sa basurahan yung ano. Sabi ko kasi kanina pa itong tanghali na hugas. Hindi na kapahugas kanina, gawa na kami may bilatan. Pumunta ng palengke. Ito palang facility sa pipindot-sindot pa rin ako eh. Bago pa rin yung tubig. Oy. Rasang po kasi na ito. Ang dami ko kasi. Meron ko ng dito sa lababo, kakain may mga hugasin. Kailangan tanggal mga kanina pa itong tanghali. Mga hugasin na yun. Maraming time kanina mga hugas. Pero pa pala tayo ano dun ano. Palalambutin ko na mamaya yung ano, yung paanang manok na binili natin. Ganda ng paanang manok kayo. Ganda ng makinis na makinis yung ano. Yung balat ng ano, yung paanong manok. Maganda yung mayroon pa lang gano'n sa Tarawan yung nabalatan na. Binalatan na yung paanang manok. Bihira ako makakita ng makabili ng gano'n. May nagtitindang gano'n. Mayroon pala nagtitindang gano'n. Kasi kaya ako tamad bumili ng paanang manok kahit mayaman sa collagen. Gusto ko yan eh. Kasi paanang manok mayaman sa collagen. Kaya nga lang, kaya ako tamad bumili niyan. Gawa nga ng kahit gustong kumain. Gawa ng ang pagbabalat, nakakabusisi, parang ubos ang oras mo. Pagbalat ng paanang manok. May nabili kami sa palengke ng Tanawan. Ano na guys, yung nabalatan na. Kumbaga yung tatanggalan na lang ng kuko. Yung may paanang manok. Yung papalapasuhan. Gusto ko yung adubuhin ko ng patuyo. Tapos medyo maanghang-anghang. Sarap nun. Minsan naman, pag naglulugaw ako guys, naglulugaw ako ng ano. Sarap sa lugaw ng paanang ano. Tatabihan ng luya. Masarap.
tubig ko. Tulo ng tubig. Tagal lang talaga. Pero doon sa labas, malakas doon. Ito ko alam kung bakit hindi sa loob na baka. Kaya doon ako kanina nagugo sa labas ng isda. Kung ating bago naging kamansya ng ano, kung nagbabalad kasi ng saging, yung hindi pa luto, napatong mo yan sa ano, sa plato na yan. Natin yung magmansya. Kailangan na naman lagyan ng ano yan, ng chlorine para maging puting-puti na naman. Tinampay na ano? Yung tinampay na sa labas na mga damit. Pa yan ang kain natin. Pag-init ako ng konti ha. Ha? Saging lang. Hindi, lagyan natin ano tayo isang kahit konti ham at saka isang itlog. Ha? Oo, maluto na pero iinitin ko.
din naman, hindi naman kailangan kumain ng marami. Tama na yun. Itong ano mo, tanggalin mo na rin yun. Magkakain ako dito. Guys, kain. Ito lang aming pagkain ngayong gabi naman. Isang egg lang. Yung aming saging niluto ko. Kain guys. Meron naman kami rin yung papaya. Ito lang, tama na sa amin itong hapunan. Pagkain ng mga matatanda. Masakit pa rin aking lalamunan. Masarap ang saging. Kain po tayo. Kain kayo. Ang kamuli kasi malamig. Kaya na munang kainin. Ihalo ko. Mamaya ubo ka na naman si Isa. Ihalo ha. Pag ini sinulid ko, di. Madali malamig ko ihalo mo. Kumakati ang idong ko. Kumakati rin yung lalamunan ko. Ang sarap kamuting ganyan, no? Hindi naluto yung, sabi ko yung ulo ng bangus ay akin sasabawan, talagyan ng malunggay. Hindi yan naluto kasi kanina ito kasama ko tulog. Panggabi kasi siya na ano naman ako nagisingin. Kaninang maaga-aga pa. Tapos nakaisip siya pumunta ngayon sa para kumuha ng malunggay, sasakay ng motor. Sabi ko wag na, bukas na lang. Traffic man din kanina sa labas. Sarap yung ulo ng bangus na ayoko naman ng sinigang. Yan gusto mo sinigang, tinola. Ay, maganda ang ulo. Ha? Ulo. Ako guys, pa nagsisigang ako bawang gagamitin ko kalamansi na sinigang. Hindi ko nilalagay ang kalamansi, yung pinigang kalamansi, hindi ko nilalagay na kumukulang tubig yung pinakasabaw ng sinigang. Inilalagay ko yung yung pinatay ko na yung apoy. Saka ko ilalagay yung kalamansi. Ayokong makuluan yung kalamansi. Mas masarap guys, mas buhay yung amoy ng kalamansi, mas mapango. Hindi hindi acidic. Kasi pagka yung kalamansi nakuluan ako, hindi maganda pakiramdam ko. Pag nakain ako ng sinigang na yung nilagyan ng kalamansi na kumulo yung sabaw na nilagyan ng kalamansi. Kaya pag naglalagay ako ng sinigang ng kalamansi, bago ko ilagay yung kalamansi, pinatay ko na muna yung apoy. Timplado ko na yung sinigang, kung ano yung tama ng alat, tama na yung lahat timplado na. Saka ko ilalagay yung patay na yung apoy. Saka ko ilalagay yung pinigang kalamansi.
Kahit guys, makahigop ako ng isang malukong na malaki noon, hindi ako sinasama. Pero kapag ang sinigang ay hindi ako nagluto, binili ko sa labas, naku po, pag makahigop ako ng ano, sinasama agad talaga ako. Kahit nakalamansi pa inilagay, kung ano mang kaisang kalok man niya. Kasi kalamansi, pag kumulo, nagiging acidic na ang sabaw. Oo nga, ganun nga. Pag naging acidic na, hindi na maganda sa katawan. Ikiinit ang pakiramdam ko pagka nahigop ako ng sabaw na ano, yung nakuluan yung kalamansi. Hindi naman agad-agad pa kakain, maya-maya ng kunti, mga ilang oras. Pati tinga mo parang nag-iinit, hindi maintindihan. Parang feeling mo pati dibdib mo mainit, hindi maintindihan kung saan nagagaling ang init. Yung pa lang pakiramdam nung tumataas ang uric acid na trigger nung pag nakahigop ng sabaw ba. Yung naramdaman ko nung dati yung mga nakaraan. Dapat tanggalin mo lang lamig bago kainin. Ihalo ka naman sa ano, diyan. Kung solo mo kakainin, ihalo ko riyan para yung lamig ma-absorb dito. Dito mama sa katawan. Parang magpakulo ka ng kape. Ang bilis ng oras. Anong Kain guys, kain po tayo. Papakulo. Mag-iinit nga pala ako ng tubig, magkakape ako. Kape tayo guys. Titimpla ko ng kape. Yan sa'yo. Parang umaga lang sa amin eh. dami. Kape tayo. Pagka may ano ako, may ano sa ilong eh. Gusto ko lagi mayroong mainit-init. Mamaya naman, iinom naman ako ng yung may bawang ba. Manigamgam na mayroong diniktik na bawang. Bago ako matulog mamaya. Puno. Kain po tayo. Kanina, ano ang traffic sa harapan? Siguro awasan na naman sa awasan. Lalo pagka naging yung gate 3, di ka gate 1, gate 2 sa FPIP, kakaroon pa ng gate 3. Hindi lang masyadong apektado ang layo nun eh. Hindi, at least meron pa rin maapektuhan pa rin yun. Kasi may lalabas pasok na sasakyan, papasok lalabas. Kumbaga dagdag pa yun sa magkakos ng traffic. Bagay, dagdag talaga yun. Naglalang traffic. Pagka ang tawis, pagka yung medyo ganitong kaedad na, hindi na masyadong yung palakain. Malamanan lang ang tiyan, okay na.
lang eh. Hindi mo na kumain. May alokbati ba doon sa lugar? Alokbati. Meron doon ah. May isang pupunta ako doon. Gusto magsabaw ng ano, yung may alokbati. Parang ang pagluto kasi nung parang lome, lalagyan sa noodle ba? Hindi na lalagyan siya ng cornstarch kasi yung alokbati at saka saluyot. Pagsamahin ko yung saluyot sa alokbati. Yan kasi pag pinagsama, tapos huwag mo sabi overcook, ang sarap. Alam na ano yun dahil nung Kaya lalagyan mo ng noodles na itlog na yung basag na itlog. Parang ano siya, lasang lomi, ang sarap. alam na Maganda yung gulay na ilalahok yung bagong pitas. O baka natumba yung ano, yung maiwanan yan dyan kasi pag natabig mo yan, matatapog. anim na sa pala na ano yung maintenance. Hindi kong ubos yung aking bunhang. Siguro mga dalawang saging lang sa akin, okay na. Dalawang saging lang, okay na sa akin. Ayoko pati ng saging na yung masyadong lutong-luto. Kain-kain. Kape po tayo. Kape namin eh, akala mo almusal eh. Sige guys, hanggang dito na lang po muna ang ating vlog. Dito na po muna ang ating vlog for today. Hanggang sa susunod po ulit. Magandang gabi po sa inyo. Bye!